husband lang ang nagbibigay ng problema sa kanilang wife. Some wives give the same problem to their husbands. So spouses, asawa na lang. Okay? Ano daw ba gagawin nila sa asawa nila na nagtataksil? Ayan. Okay, na-find out nila, may kirida, na-find out nila yung ex-girlfriend, abay, ka-textmate, at chatmate, at makikita na yung mga ganon. Nagkakasama-sama siya, to tinatalakay ko yung sabay-sabay. Now, meron namang panahon na puro na lang problema ng mga parents tungkol sa kanilang mga teenage children na naa-addict sa computer. Ayan, okay. Tapos nagre-rebuild yung mga ganyan. So, sama-sama. Lately, I noticed na ang mga concern sa akin ay panay seniors. Kaya sabi ko nga, bakit di ko kaya talakay ngayon ng araw na to? You know, and then use my ima. Yan. As an illustration. Tsaka I will also use my mom and dad, you know, as the illustration. Kasi maraming nagsasabi sa akin, natutuwa daw sila sa mga kwento, sa stories. Kasi yung mga kwento daw, mas naiintindihan nila yung konsepto na dinidiscuss ko. Ayan. So, kung maaari nga daw, ang ehemplo ko ay storya para daw mas naiintindihan nila. Okay, which is really what I really want, no? So, tatalakayin ko lahat yan. Yung mga tipo bang, Miss Malu, matanda na ako, paano na ako? Sino na mag-aalaga sa amin? Okay naman, Miss Malu, masasakitin na ako, problema namin magpagamot. Okay naman, malungkot ako, Miss Malu, kasi ang mga anak ko, hindi na kami dinadalaw. Yang mga ganyan. Tapos, Miss Malu, depressed ako. Why? Kasi, wala na nga yung mga anak ko, may sarili-sariling pamilya na, yung asawa ko pa, mas gusto pang kasama, you know, ang kanilang mga kaibigan, na iiwan na lang ako sa bahay, tapos emptiness pa ako. So, ano bang gagawin ko? So, sabi ko, oo nga, ano, so why don't I do that now? But before that, okay, gusto ko lang pasalamatan si finally, okay, binigay yung ano niya, pangalan niya Be Fernandez. Oh, how are you, Be? Okay. Sabi ni Be, hindi ko po akalain na talaga po pala nag-advise po sandali, nahihirapan ako basahin. Kasi halo-halo. Okay, hindi ko po akalain na talaga po pala nag-a-advise po ikaw kahit reply sa CP. Nag-reply kasi ako eh. Napakabait mo po pala talaga, Miss Malu. Nag-reply kasi ako, love ko eh. Hindi niya akalain. Okay. Simula po nang mailipat ko ang istasyon ng radyo ko dahil ayaw ko po ng tugtugan. Ayaw niya ng tugtugan. Programa mo na po ang iniintay ko at pinakikinggan. Maraming salamat po. Okay. Alam mo, natutuwa ako sa mga ganitong ano eh. Bakit? Talagang hindi daw sila makapaniwala. Totoo pala na sinasabi ko sasagutin ko sila miski na wala sa ere. So I guess, you know, some people still have to experience to believe. Well, anyway, thank you, Be. At na-appreciate mo yan. O ito, last week kinuha ko ang case niya, pero Miss V lang ang sinabi niya. Aba ngayon, batiin ko raw siya. Alright. Eh, syempre, pag binati ko siya, buong pangalan. Kaya, Marilyn Vengua. Siya pala si Miss V. O, Marilyn, kamusta ka na? Okay. Ito sabi niya, babasahin ko yung tinext mo sa akin. Napakagaling ninyo pong magsalita, Miss Malu. Himay na himay. Ngayon ko lang po, ito kasi yung case na tinamin ko kahapon eh. Ngayon ko lang po naiintindihan na malaliman ang pagkakaiba ng pasensya sa pagtitiis. Tatatandaan nyo last week, I differentiated between pagtitiis, suffering, and being patient ay pasensya. Okay. Okay. Taong simbahan po ako. Siguro ibig sabihin palagi siya nasa simbahan. Taong simbahan po ako. Pero pag may prayer meeting po kami, ino-open ko po ito. Siguro tinatanong mo talaga kasi talagang gusto niya malaman sa sharing namin. Pero wala pang makapagpaliwanag ng katulad ng sa inyo. Ayan. Tunay pong biyaya kayo ng Diyos. Dami, TY po.
Okay, o yan. O maraming salamat Marilyn at finally natagpuan mo rin ang malalimang pagkakaiba ng tiis at pasensya. Okay. So ayan, it's okay. Sabi ko nga, okay, itong programa na to, tatalakayin natin ang mga issues ng seniors, ng mga senior citizens natin. Okay, so marami ito, kaya aanuhin ko na lang, will be yung isa, sabi, matanda na kami. Normally, when itong mga aking tatalakayin ito, ang mga ages nila is from 65 to 72. Ayan. Sabi nga, matanda na kami. Paano na kami? Yan ang kanilang mga hinanaing. Walang naipon. Love ko, wala daw silang naipon, kaya worried na worried sila. Tapos, masasakitin, sickly, masasakitin sila. At dahil dito, sila ay nade-depressed. Love ko, ha? Okay, ang mga anak namin hindi na bumibisita. Okay, siyempre, kung nasa ibang bansa siya, maiintindihan ko, pero nandito daw sa Pilipinas at nasa sa same area. Same area, love ko. Naintindihan ko, kaya ikaw yung nasa Manila, nasa Cebu yung mga anak mo, talaga namang mahal ang pamasahe, no? Pero pag sinabi mong same area, naisip ko siguro kung Manila, nasa Manila, Quezon City, kung nasa Quezon City, mga ganyan, no? Okay. At ito pa yung pinakamasakit. Hindi daw sila nagkakaintindihang pamilya. Either, yung tinalakay ko last week, na mag-asawa sila, away sila lang away. Okay. Pagkatapos, hindi sila magkaintindihang mag-anak. Yung mga apo niya, sila ay, anong tawag doon, iniiwasan. At yung mga anak nila, sila ay hindi nire-respeto. Ay, naku, napakalungkot naman pala nito, no? Okay. So, basically, ang pag sinumatotal mo yan, right? Fears. They have fears, meaning agam-agam about the future. Ano na yung future nila, no? So, ayan siya. At yung isa namang kategorya, okay, kapag isusuma-suma natin yan, kasi wala natin panang basahin, isa-isa pa yan, okay? Sinasummarize ko na, regrets, mga pagsisisi. Naku, masakit yan, pagsisisi. At yung pangatlong kategorya ay resentments. Resentment, sabihin, sama ng loob. Sama ng loob. Marami silang sama ng loob. Kung sino-sino. At yung, ina ba ito? Fears and regrets and resentments. And of course, the fourth one is yung, of course, yung fears, kasama na doon yung worry. Okay? Kasama na rin yung anxiety doon. Okay? Yung one is anger. Ito yung pinakamabigat. Anger, galit sa mundo. Ayan. Lahat sinisisi. Ang pinaka nakakaano dito is, I feel so bad, sinisisi nila ang Diyos. Sinisisi na nila may mga magulang nila, sinisisi pa nila yung mga anak nila, mga apo nila, ang gobyerno, lahat na sinisi. Pero ang pinakamasakit ay sisihin nila ang Diyos. Alright. Okay. So, let's talk about how to age gracefully. Sabi dito, Miss Malu, ano nga ba pagkakaiba? Pareho lang naman tumatanda ang mga tao. Ano ba ibig sabihin ng age gracefully at growing old? Wala naman pagkakaiba yung kamukha ni Marlene Vengo. Sabi niya, pagtitiis daw, tsaka pasensya, pareho lang daw sa kanya. O nalaman-laman niya, iba pala. Diba? Iba po yun. Okay, iba. Okay. Yung aging gracefully ay, ang tinatawag doon ay is a very positive mindset. Mindset, the way you think. Okay, age. Age. Tayo, pwede nga lang gamitin tumatanda. Pero aging means something about, tayo naman ay tatanda, pero gracefully, ang ibig sabihin nun, hindi sila bitter, hindi sila malungkot, hindi sila natatakot, but, positibo ang tingin nila sa edad nila. Yung growing old, negative mindset. Parang panghihinayang, parang walang kapag-apag-asa, matanda na ako. Okay? So, kasi may mga tao na 40 years old, may mga taong 25, pero ang mindset nila old. Okay. Pero meron diyang mga, my mother-in-law, my Ima is 89 years old, but she is aging gracefully. Okay. At makikita natin, 5 aspeto po
ang ating take upin, ano? Alright. Pero, okay, bago natin pag-usapan yan, it's 1:20 in the afternoon. Mag-first break po si Miss Malu Cervantes. Huwag po kayong aalis dyan. Babalik po tayo doon sa 5 aspeto ng paano mag-age gracefully and not just grow old and die. Okay? So, babalik po tayo. Huwag po kayong aalis dyan. Hatid sa inyo ng new Downy perfume lasts even longer than fine fragrances on fabric. 5 pesos lang. In cases, Doc, na yung iba, yung silicone lumalabas sa ilong. Yes, It's kasi possible, Doc, ano? talagang possible. Marami na akong patients na gano'n na nag-extrude because of the pressure. Kasi nga dahil yung silicone is matigas, no? Yung skin natin, manipis lang yan, especially sa nose, especially sa tip. No? Dito. Sa tip, yes, sa tip ng nose natin. Pag malahaba yung silicone na inilagay, it will create a pressure dun sa tip, which is the pinakamanipis na part. So in time, mawawala ng blood supply no, kasi naiipit siya. I see. In time, mabubuta siya. Kayamanan ang kalusugan kung katawan ay maaalagaan. Pinoy Health and Wellness. Araw-araw, 12:30 p.m. dito sa DZRH News Television. Okay lang, Starbucks yan. Kahit matapunan ng tubig, isang pahid lang. Agad balikin tabang sahig. Yan ang Starbucks, floor wax, waterproof na. Di amoy gaas pa kita. Sigurado ikaw ang star. Kintab to the max, Starbucks. Loyal ka ba sa toothpaste mo? Sa blind toothpaste test, malalaman. Excuse me, anong toothpaste ang ginamit nyo? Eddie, yung lagi ko rin gamit. Unique pala. Mali tayo. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos nagkamali din. Parehong nabibigay ng maximum fluoride protection, fresh breath, healthy gums at approved ng Philippine Dental Association. Parang toothpaste ko. Pero ang unique, mas affordable ang presyo. Mali na naman tayo. Dahil hindi unique ang toothpaste mo, try mo to. Unique, it's your toothpaste at your price. ACS. Ng bayan. Okay, pinag-uusapan ho natin how to how to age gracefully. So, nakakatuwa, Ima. Sabi niya, happy 89th birthday, Ima. Nagkaroon ka ng ibang anak. Okay, galing ito sa family Villanueva. Ayan. Teka, saan ka, Iha? Okay, family Villanueva. Binabati ang aking Ima. Okay. Tapos may tanong pa siya. Okay, bakit po Ate Malu, porket mas bata siya kesa sa akin, ay ayaw niya na sa akin? Pakikwan nga, Iha, paki-explain. Okay, hindi ko ito maintindihan. At asawa mo ba to? Girlfriend mo ba to? Or whatever. So, pag magtatanong ka naman, hindi naman ganito ka-general dahil hindi kita masasagot dahil hindi ko alam. Okay? Ang mga detalye. Ayos? O, sige. Ayan. O, sige. Alright. So, bago ko natin pag-usapan ang 5 aspeto para malaman nyo na, okay, ang sabi nga nila, ang tumatanda lang daw tandang. Tama ba yun? Okay. Kasi ang mga tao daw, especially mga babae, hindi daw yan tumatanda. Para daw yang wine. You know, very fine wine. They age, wonderfully. Ayan. Okay. Now, itong 3 istorya na to ay totoo po ito. Okay, ito lang ang aking intro do sa aking 5 aspeto, no? Itong taong to, isang Amerikano. Okay, ito yung buhay niya. At age 5, 5 taon siya ay naulila, namatay ang tatay niya. 5 years old, tingnan nyo, Yung 16 siya, Amerika kasi, okay? Yung 16 siya, he quit school. Hindi siya natapos ng pag-aaral. He quit school, no? Kaya siguro nawala ng nag-aaruga. Okay. At age 17,
He already lost 4 jobs. Yung bang mga trabaho, kasi sa Amerika, pagtapos ng high school, pwede ka na magtrabaho eh. Okay, pag ganun-ganun, 4 na trabaho na nawala na sa kanya, he lost 4 jobs at age 17. At age 18, he got married. So nag-asawa siya. Age 19, nagkaroon siya ng anak, isang babae. At age 20, inawanan siya ng asawa niya at binit-bit yung kanilang anak. Ganun mo naman, di ba? Okay. Tapos, at age 26, okay, he was fired. Pinalaya siya sa kanyang sales job. Ang maganda nangyari dito will be, bumalik naman yung asawa niya sa kanya, kasama naman yung anak. Aba, nakikita mo, merong negative, may positive. Ang problema, at age 65, okay, siya ay nag-retire na. Kasi, nag-retire na siya. Tapos, ang pera lang niya, nung nag-retire siya, $105. Ano mangyayari na $105? 65 years old na siya. He was so depressed, he was suicidal. Matagal niya na pinag-iisipan na gusto niya nang mamatay. So habang pinag-iisipan niya kung paano nga i-end ang buhay niya, biglang nagkaroon ng ideya. Sabi niya, meron naman akong alam gawin na magaling ako eh. And that is cooking. Mahusay siya magluto. Lalaki to. Mahusay siya magluto. So ang ginawa niya, humiram siya ng $87. At $87, bumili siya ng chicken. At niluto niya sa kanyang secret recipe, yung kanyang recipe. So, bumili siya ng fried chicken. Ang ginawa niya, naglako siya door to door sa mga neighbors niya sa Amerika. Anong state sa Amerika? Kentucky. That is where he lived. Okay? So, kilala niyo ba kung sino siya? Siya ay si Colonel Sanders. At alam niyo na kung anong itsura niya kasi yung picture niya nakalagay doon sa bucket ng fried chicken niya. So, alright? So, by age 88, tandaan nyo, 65 yon, 88, KFC is Kentucky Fried Chicken. KFC, yun yung sa kanya. KFC became a multi-billion company. Okay? So, it's never too late. It's never too late to start over. Sorry. Okay? Alright. Yung number 2, alright? Yung number 2 man is 40 years siya, prinsipe sa isang palasyo. Alright? Naging prinsipe siya kasi inampun siya yung isang prinsesa, anak ni Pharaoh. Pharaoh, that will be Egypt. Right? Ang problema, okay, nakapatay siya ng isang Hebrew slave. Okay, Hebrew slave. Sa takot niya, tumakas siya. So, 40 years siya sa disyerto na hindi niya alam kung paano yung buhay niya. Okay, tinawag siya ni Lord para to save His people. So, at 80 years old, naging leader siya ng the nation of Israel. So, for 40 years, okay, what do you call this? For 40 years, okay, naggagala siya sa disyerto, pero okay, na-lead niya yung tao sa promised land, right? At 120 years old, namatay siya. So he became a leader at 80 years old. Oh, di ba? Tanda yun, di ba? 88, okay? 80. And who is this man? He is Moses. Okay, the Bible says he's a friend of God, no? Okay. So, ang pangatlo, isang babae. Okay, dalawang lalaki, ta babae. Okay, ang tawag sa kanya ay Grandma Moses. Talking about Moses, okay, babae ito, Grandma Moses. Pero ang tunay niyang pangalan is Anna Mary Robertson Moses. Ang asawa kasi niya, apelyido Moses. Okay, siya ay very famous American painter. Folk artist siya kasi ang kanyang mga pinipaint ay mga rural scenes. Yung sa what do you call this? Sa bayan, sa mga probinsya. Kasi ganun siya. Now, she started painting. Hulaan niyo. Kasi naging famous siya. Siguro, nag-umpisa siya matambata. Hindi po. Nag-umpisa siya ng painting at 78 years old. 78. Okay. Bakit namang 78? Hindi ba siya pwede mag-umpisa ng ano? Kasi, anak siya ng farmer. Alright? Magbubukid.
mahirap sila. Okay? She also married a farmer. Okay? At nagkaroon silang 10 anak. Yung 5 namatay, yung 5 na buhay, pero syempre, mahirap ang buhay. Kailangan niyang magtrabaho. Kaya yung 12 years old pa lang siya ay nagtrabaho being live-in, home or housekeeper. Sabi, sa atin yan will be what? Kasambahay. 15 years siya naging kasambahay hanggang 27 years old siya. Namatay yung asawa niya. So, kailangan buhayin yung mga anak niya. So, paano naman siya magpipaint? Well, yung namang siya would be, kinupkup naman siya ng kanyang anak. At finally, at age 78, nakapag-umpisa na siya mag-painting. Oh, yeah. Pero sa buhay niya, nakapag-produce siya ng 1,500 paintings. 78 siya eh. So, which means, anong age niya yung namatay? 101 years old. Okay. Now, just to tell you how famous she is, marami siyang paintings na naka-display sa White House. This is White House, kung nakatira ang US President. At isang museum, kompleto ng kanyang paintings. At in 2006, isang painting lang niya na ibenta ng $1.2 million. Okay. At age 88, she was named Woman of the Year. Now, sabihin niyo sa akin, okay? Itong mga taong ito, right? At that age, nakaganito pa, wag ka nang umalis pa. Yung ating sariling presidente, he became president at age 71 years old. Pero, he's turning out to be one of the best presidents we ever had. Diba? Matapang pa. Tsaka talagang tinutupad yung kanyang pangako nung kanyang campaign. O, diba? Now, why am I starting with the story, with these 4 stories? Kasi, ito yung sinasabi kong pagkakaiba. Hindi lang sila nabuhay at namatay. Okay, tumanda at pagkatapos nawala. Okay, sa English ang tawag dyan, occupied space. And nag-ukupa lang ng espasyo sa planetang ito. Wala namang saysay. Okay. Okay, ayun, walang saysay. Ang ibig sabihin, okay, tumanda, itong mga 4 na to, tsaka sasabihin mo, hindi naman kayo pwede maging ganyan. Oo nga, kaya nga muna. So, itong mga ito, tumanda ng may pinagkatandaan. Yun ang ibig sabihin. Tumanda na may kahulugan ang kanilang buhay at may kabuluhang iniwan. Okay? At pakinabang yung nabuhay sila dito. Now, sasabihin mo, paano, iba naman yan, hindi naman lahat pwede ganyan. Oo nga naman, hindi naman pwede lahat ganyan, di ba? Pero ang sinasabi ko, you don't have to be famous, you don't have to be rich in order na may pinagkatandaan ka. You can be a hero to your family. You can be a role model for the family. You know, your own children. Your own children, you can help your own children, you know, by being loving and successful sa kanila, para sila rin maging loving and successful parents, para sila din ay, you know, to raise up and rear, you know, successful and happy children, isn't it? Diba? Last week, nasabi ko na sa inyo kung paano malaki ang influensya, you know, ng aking parents, kung sino man ako ngayon, no? Alright. Ang question dito is how. Diyan tayo po focus. How? Alright. So, let me give you some food for thought. Ito, hindi to madetalye. Food for thought lang, palaisipan, para isipin naman ninyo, oo nga ano, at paano nyo i-apply in your own little way, you know, in your own life, kung paano unique, hindi naman kailangan kayo maging ganito eh, hindi ba? O sige, 5 areas, 5 areas. Unang area yung physical, siyempre, no? Yan. Pangalawang area is mental, pag-iisip. Pangatong area, emotional, you know, emotional, ay mga behaviors natin. Kasi may kasabihan, ayoko ngang kausapin niya matandang yan, napakasungit. Aba, naman, diba? So, emotional. Ang pang-4 ay pinapapaborito ko, spiritual. At yung pang-5, financial. O, ayos ba? Okay.
God willing, matapos ko yung prepare ko, pero of course hindi ito yung malalim, no? Ngayon, kung mag-text kayo sa akin at sabihin yung i-focus ko yun, malamang next week. Okay, umpisahan natin physical. Kasi ito ang reality. We will all age. Tandaan nyo, we will all age and we will all die. There's no such thing as immortal. Okay? Ano lang yun, yung mga werewolf lang yun. Yung sa Twilight, walang kamatayan. Lahat ho tayo ay iidad. Ayan. Kaya hindi ko sinasabing tatanda, iidad at mawawala sa mundong ito. Kaya, syempre, ang kauna-unahan, physical, we have to take care of our health. At dapat mag-umpisa pa lang tayo ng bata tayo. Kasi ang tawag nga ng doktor ko dyan payback time. Pag pumunta ka na, doktor, masakit ito, doktor, ganyan. Lahat na, puro sakit na lang. Ayan, umiidad talaga. Payback time, payback time. So, habang kayo bata, you don't need a lot of money to stay healthy. Okay? In fact, prevention, ano man prevention? Prevent, di ba? Okay. Prevention of sickness is a lot cheaper than cure in hospitalization. Okay. Alright. Pag-iwas. Prevention. I remember my ima, since the time I met her, she has never been in the hospital at all. Okay? So, imagine mo kung hospital ka ng hospital, talagang maririndi ang expenses. No? Prevention definitely mas mura kesa sa ma-hospital ka. Hindi ba? So, we cannot prevent aging. Iidad at iidad tayo, miski ilang beses ka pumunta dyan sa cosmetic surgery na yan. Iidad at iidad ka. Okay. Pero ang sinasabi ng siyensya, okay, we can delay aging. Delay lang. Hanggang umabot ka ng 95. Ayan, yung mga ganyan, 101. Na hindi ka na hospital. Talagang pipikit ka na lang kasi kukuhanin ka na ni Lord. Alright? Yung gano'n. So you can delay. What? The disabling effects of aging. Yung bang, ano ba yung mga yan? Yung mga cataract, yung mga Alzheimer's, yung mga arthritis, yung mga, lahat ng mga ganyan, lahat ng may teeth, yan, arthritis, osteoporosis, okay, prostatitis, lahat ng may mga teeth, yan, you can delay that by what? Embarking on a healthy lifestyle. Okay, ano nang ang healthy lifestyle? Ang naisip ko dyan is food, activity, at stress. Lahat yan, nandun na yan. Okay, ang key dyan will be moderation. Moderation. Hindi ko sinasabing diet. Hindi ho ako naniniwala sa diet. Kasi yung diet yan, ping-pong yan minsan ganyan. Hindi ho. Kasi nakaka-deprive yung diet. I mean, healthy eating lifestyle. Alright? So you can, my doctor said you can eat anything in moderation. In moderation. Kaya lang nga daw, habang tumatanda, sabi nila, mas mainam fruits and vegetables ang mas marami kesa red meat. Karne. Kasi nga, hindi na, ako na-experience ko na yun, di ba, love ko? Mahirap nang matulog pag kumain ka pa ng steak. Kaya ayaw ko kumakain ng steak pag gabi dahil hindi ako matunawan. Alright. Now, okay. Even with, basta tanongin niyo na sa doktor niyo kung ano yung mas mabuti. Di ba? Now, even, again, the key word here is moderation. Even too much of a good thing, masama rin Alam niyo ba? Okay, ito. Favorite ko ang spinach at saka French beans. Mahusay-husay health yon. Pero, pag sumobra kayo, kasi wala ngang moderation ginawa ko ba naman, araw-arawin ko ba ng isang linggo ang spinach at saka French beans kasi nga paborito ko. Ayun, tumaas ang aking uric acid kasi walang moderation. Sumakit ang aking paa, na ako makalakad. Mabuti naman gumaling na ako. Ayan. Okay. Now,
Si Imako, meron siyang hobby. Anong hobby niya? Gardening kaya. Ang tawag namin sa garden niya ay Hacienda Ima. Ayan. Kasi pupunta lang siya doon, magpipita siya ng sitaw. Yan, magpipita siya ng ano yon, yung mga talbos-talbos. Ayan, magpipita siya ng ano ba yon, ng moringa. What's moringa? Malunggay, ayan. Sa sobrang ng kanyang inaani, at saka ano pa, meron pa fruits. Yan, meron siyang mangoes. Ayan, mangoes, pag summer, mangoes. Meron siyang star apple. Binili kami isang supot. Ayan, na-constipate ako. May grapefruit. Talaga, tinatanim niya yan. Siyempre, sobra-sobra naman sa kanya, no? Kasi dalawa yung kanyang alalay. Yun lang, yung dalawa yung alalay, pinapadala niya pa sa amin. Imagine mo, nagpapadala pa siya. O kaya, lahat ng kakainin niya, ano pa yan, lahat yan, may gulay. Alright? So, ayun. Ayun, yun si Ima, di ba? Okay, activity. Hindi ko sinasabing exercise. Allergic ako sa word na exercise. Ayaw ko nag-exercise. Ayaw kong pumunta sa gym. Ayan.